Natuklasan ng batang lalaki sa isang sulok ng perya. Nakatayo roon ng isang makinang panghiling na walang kuryente. Ngunit gumagana pa rin ng normal. Dahil sa kuryosidad, basta na lang siya humarap sa makinang iyon. Naghulog ng barya at nagbigay ng kahilingan. Gusto kong mabilis na maging adulto. Pagdakay lumabas ang mensahe na matagumpay ang kahilingan. Tinitigil niya ang makinang kakaiba at ang plug na nakahandusay sa lupa na hindi nakakabit at nakaramdam ng matinding pagtataka. Kaya kinuha niya ang cord at nagmamadaling umalis. Kinagabihan, kulog at tidlat, malakas ang hangin. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalat sa buong kalye. Ngunit nakatulog ang bata ng payapa. Samantala, unti-unting nagbabago ang kanyang katawan. Pagbangon niya ay dahan-dahan siyang naglakad papuntang banyo. At tumingin sa salamin. Ang anyo niya ay isa ng binatang 20 taong gulang. Mapait siyang ngumiti, iniisip na guni-guni lang ito. Husot ang mga mata at muling tumingin sa salamin. Doon lang napansin ni George ang kakaiba. Ang kahilingang binitiwan kagabi ay naging totoo. Tinitigan niya ang card at napaisip ng malalim. Habang paulit-ulit siyang tinatawag ng ina para kumain. Agad niyang kinuha ang pantalon. Ngunit hindi niya ito maisuot. Kaya wala siyang nagawa kundi magsuot ng damit ng ama. At walang pag-aalinlangan, nagmadali siyang bumalik sa perya kung saan siya umiling. Ngunit pagdating doon, ang naiwan lang ay magulong lugar, at ang makinang panghiling kagabi ay naglaho na parang bula, kaya malungkot siyang bumalik sa bahay. Humarap sa kanyang ina, at sinubukang ipaliwanag ang lahat ng kabaliwan. Ako si George, Mama. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Pagkagising ko bigla na lang akong naging ganito. Ngunit inakala ng ina niya na isa siyang magnanakaw. Nang makita niyang hindi siya pinaniniwalaan, mabilis na binanggit ni George ang kanyang kaarawan, mga resulta ng pagsusulit at ang paborito niyang koponan sa baseball, at lahat ng bagay na magpapatunay ng kanyang pagkakakilanlan. Nang marinig ito mula sa taong nakakaalam ng lahat tungkol sa anak niya, agad niyang inisip na dinukot ang kanyang anak. Nasaan ang anak ko, Mama? Walang ibang mapuntahan, pumunta siya sa paaralan at humingi ng tulong sa matalik na kaibigang si Billy. Ako si George, Coach Cuban. Ngunit natural lang nang hindi siya paniwalaan ni Billy. At agad na gustong tumakbo palabas. Biglang may naisip si George. At kinanta ang kantang sila lamang ang nakakaalam. Noindang na ang pagkasalin ng subtitles. Nang marinig ni Billy ang pamilyar na kanta, sa wakas naniwala siyang si George na ito. Ngunit sa kabilang panig, napatawag na ng pulis ang mga magulang. Ngayon si George ay itinuring na sospek na dumukot sa sarili ng anak. Binigyan siya ni Billy ng mga damit ng kanyang ama. Alam nilang hindi siya pwedeng magtago magpakailanman. Kahit umuwi siya ngayon, hindi siya paniniwalaan ng pulis sa kanyang nakakatawang kwento. Kaya nagpa siya silang hanapin ng makinang panghiling sa syudad. Habang naghihintay ng bus, binigyan pa ni Billy si George ng makapal na bungkus ng pera. Ito ay katagang ipon na kinuha niya mula sa kanyang ama. Dahan-dahang lumubog ang araw, at nagliwanag ang makukulay na tanawin ng syudad. Pagdating sa New York, diretso silang nagpunta sa isang hotel. Dahil kailangan makauwi si Billy bago mag-10 ng gabi. Kinailangan ni George na mag-isa sa ilang oras. Pinaalalahanan ni Billy, bukas ay weekend. Sasamahan daw niya si George hanapin ang makinang panghiling. Pagkaalis ni Billy, mahigpit na nilak ni George ang pinto. Di nagtagal may putok ng baril sa labas ng bintana, pagamat mukhang malakas ng kanyang katawan. Sa loob-loob ay isa pa ring musmos na bata, ang biglang putok ng baril. Nagpabukal ng takot sa kanya. Agad niyang isinara ang bintana at tinakpan ng pinto gamit ang aparador. At nagkulong sa kama, tulad ng karamihang batang takot. Nais niyang nandoon ang kanyang mga magulang. Gabing iyon umiyak siya ng matagal. Kinabukasan, nagpunta sila ni Billy sa ilang arcade. Ngunit hindi nila nakita ang makinang panghiling. Sa payo ng isang mabuting tao, pumunta sila sa Consumer Affairs para magtanong tungkol sa lokasyon ng perya. Ngunit napakabagal ng proseso roon. 6 na linggo bago lumabas ang resulta. Ibig sabihin ay 42 araw siyang kailangang manatiling adulto. At baka hindi pa rin matagpuan ang makinang iyon. Kaya silang dalawang bata pa ang itsura. Dahil sa kuryosidad sa mundo at pananabik sa buhay ng matatanda, nagdesisyon silang subukang maging adulto. Para sa matatanda, ang pinakamahalaga ay ang makahanap ng trabahong makakapagpakain sa sarili. Habang kumakain sila ng matatamis, naghanap sila sa dyaryo ng mga anunsyo ng trabaho. Isang computer operator sa toy company. Agad na nakatawag ng pansin kay George, kaya nagpa siya siyang mag-apply doon.
Para matanggap sa interview, naglagay si George ng kasinungalingan sa resume. Nilagay niya na may 4 na taon siyang karanasan sa computer at nagtapos sa Universidad ng Washington. Nang sabihin niya ito, masiglang tugon ng tagapanayam. Ang bayaw daw niya ay noon din nagtapos at kumuha pa ng doctorate para sa harapang batang puno ng talento. Tubos na natuwa ang tagapanayam at agad siyang tinanggap. Kailan ka makakapagsimula? Kahit kailan. Kinabukasan, sinamahan siya ng nakatatanda sa kumpanya at ipinakita ang lugar ng trabaho at ipinaliwanag ang kanyang tungkulin. Ilagay lang ang datos ng mga kliyente sa computer dahil may alam na si George sa computer at simple pa ang trabaho. Mababang hadlang, mabilis nang natutunan ng trabaho. Punong-puno ng sigla si George bilang bagong empleyado at sobrang masigasig sa trabaho. Ngunit ang sipag niya ay nakaabala sa mga katrabaho. Gusto mo ba kaming mapasipas sa trabaho? Ano, wala namang kailangang matapos agad. Dahan-dahan lang. Pasensya na. Unang araw ko pa lang sa trabaho. Alam ko, magaan lang pala ang trabaho rito. Para sa mga katrabahong palaging nagchichismis. Ang mabilis na matapos ang trabaho. Wala ring dagdag na benepisyo. Kapag makita ng boss, baka magdulot pa ng kaltas o tanggalan. Habang nakikitang puro chismisan ang paligid, sinamantala ni George ang pagkakataon para tumawag sa ina. Nagpanggap siyang isang kidnapper at sinabi sa kanya na ligtas ang anak niya ngayon. At di magtatagal ay makakauwi siya muli. Tinalaan siya ng ina. Kung masasaktan ng anak niya, hindi siya pakatahimikin kailanman. Nagbigay ito ng init sa puso ni George. Pagkatapos ng trabaho, nanatili si George sa motel at nanood ng pelikula. Masayang kumakain ng biskwit na may palaman. At kinakain lang ang palaman. Hindi na rin siya natatakot sa ingay ng alitan sa labas. Mabilis lumipas ang isang linggo. At dumating ang araw ng sahod. Nang makita ang Zayken naglalaman ng $187. Hindi napigilang mapasigaw si George. $187. Para sa 12 taong gulang na si George. Ito'y isang napapalaking halaga dahil tseke ang ibinigay ng kumpanya. Pumunta sila ni Billy sa bangko upang ipapalit sa pera at labis silang natuwa sa unang sahod. Bumili sila ng maraming merienda, nanood ng mga palabas na paborito ng matatanda at naglaro ng pinakabagong laruan. Doon lang tuluyang naintindihan ni George kung bakit hindi mapili ang matatanda sa pagkain dahil binibili lang nila ang gusto nilang kainin. Kinabukasan, pumunta si George sa toy store ng kumpanya. Namangha siya sa napakaraming laruan at sa mga batang naglalaro ng walang pakundangan. Dahil pusong bata pa rin siya, agad siyang sumali sa laro. Kahit mukha siyang adulto, wala siyang pakialam sa mapagtakang tingin ng iba. Malayang ipinakita ang kanyang likas na sarili. Habang abala siya sa paglalaro, lumapit sa kanya ang may-ari ng kumpanya. Ikaw ba ay empleyado ko? Oo, lumalabas na lingguhan siyang bumibisita rito upang makita ang kasikatan ng mga laruan. Ito ay tunay na feedback na hindi kayang ipakita ng datos sa computer. Naglakad-lakad silang dalawa at walang tigil na nagbahagi si George sa boss ng kanyang natatanging pananaw tungkol sa mga laruan. Para sa mga laruan na mabenta, nagbigay pa siya ng mga mungkahing pagbabago at paraan mula sa kanyang sariling pananaw. Dahil para sa isang 12 taong gulang na bata, ang laruan ay mahalagang bahagi ng buhay niya. Sa paningin ng boss, si George na puno ng pagiging bata ay malaking tulong sa pagunlad ng kumpanya. At sa pagpili ng mga produkto, hindi nila namalayan na napunta sila sa harap ng isang higanteng piano. Si George na mahilig maglaro ay agad tumuntong dito. At sumunod din ang boss. Para sa isang abalang boss, ito ay dalisay na kasiyahan mula sa mga laruan. At marahil isa ring bihirang oras ng kapahingahan. Masayang nagtalunan ng dalawa sa mga piano keys. At ang magandang musika ay nagpahinto sa lahat upang makinig. Nang matapos ang pagtugin, narinig ang palakpakan ng mga tao. Saan departamento ka galing? Sa computer department ako. Computer department? Haha. Ang inosenteng si George at ang kanyang mga ideya ay labis na nagustuhan ng boss. At sa kabutihang palad naging VP siya ng creative department. At araw-araw niyang trabaho ang subukan ng mga produkto at magbigay ng mga mungkahing pagbabago mula sa kanyang pananaw. Para dito, binigyan pa siya ng boss ng sariling opisina at isang sekretaryang para lang sa kanya. Pulit ang tagumpay ni George ay nagpasama ng loob sa creative director dahil natatabunan na ng kasikatan ni George ang kanyang posisyon sa isang pulong ng kumpanya gamit ang profesional na mga termino at tumpak na datos.
Pinapaliwanag ng creative director ang kahusayan ng produkto. Habang nakikitang naglalaro lang si George, bigla niyang itinuro si George upang tanungin ng opinyon. Umaasa na magsasalita siya ng sariling pananaw. Hindi naintindihan ni George ang mga terminong iyon. Nagsabi lang siya ng payak na mungkahi. Sa palagay ko, hindi ito masaya laruin. Para kay George, napakarami ng robot transforming toys sa merkado. At ang paggamit ng gusali bilang transform ay walang bago. Imbes na gawing laruan ang skyscraper, mas mainam na ituon sa mga insekto o kaya sa mga sinaunang hayop dahil ang gusali ay laging walang buhay, habang ang mga insekto ay puno ng sigla. Kung ikumpara sa malamlam na gusali, mas gugustuhin ng mga bata na makita ang mga ito na nagiging robot. Ang mungkahi ni George ay pinuri ng mga nakakataas. Lahat ay nag-uusap sa pagiging posible ng ideya. At agad na nagpasya ang boss na gawing realidad ito. Ngunit lalo nang nitong pinagalit ang director. Pinagutos niya sa manager na maghanap ng baho kay George. Umaasang mahuhulog siya sa problema. Ngunit si George ay parang biglang lumitaw. Walang anumang impormasyon tungkol sa kanya. Ang hindi nila alam, ang nawawalang bata sa karton ng gatas ay si George mismo. Nang ilabas ang laruan, agad itong minahal ng mga bata at kumita ng malaki ang kumpanya. Mabilis ning tumaas ang posisyon ni George at nakalipat na siya mula sa lumang hotel sa isang napakalaking apartment at ginawa niya itong isang paraisong para lamang sa kanila. Isang araw, naghanda ang boss ng salo-salo para kay George. Sa piging, may humiling ng dagdag na sahod sa boss at may abalang nanliligaw ng mga babae. May mga nagyayabang tungkol sa kanilang nakaraan. Suot ng lahat ang mga itim na kasuotan at pakitang taong ipinapakita ang kanilang pagnanasa. Ngunit wala ni isa ang tunay na nag-enjoy sa salo-salo. Pero iba si George. Nakasuot siya ng puting tailcoat parang isang prinsipe. Maliwanag at dalisay, parang ilaw sa kadiliman. Habang pinagtatawanan siya ng lahat, ang boss naman ang unang lumapit upang batiin siya at sinabi niyang napakaganda ng kanyang suot. Sa piling ng boss, si George ang naging sentro ng atensyon. Nakita ni Susan ang kanyang talento at kusa siyang lumapit upang makipag-usap. Ipinahayag niyang gusto niya ang kanyang ideya at nais makipag-usap ng privado. Lumabas sila at sumakay sa company car. Si Susan ay walang tigil na nagsalita ng mga problema ng matatanda. Ngunit si George ay curious lamang sa loob ng sasakyan. Dahil dito, hindi malaman ni Susan kung paano siya magiging mas malapit. Binuksan niya ang sunroof at inalok si Susan na tumayo. Sabay nilang tinamasa ang hangin sa mukha. Nang dumaan ang kotse sa apartment ni George, nais ni Susan na samantalahin ito upang pumasok at subukang akitin ng lalaking kaharap. Gusto mo bang manatili rito ngayong gabi? Oo, tama yan. Pwede, pero sa itaas ako matutulog. Pagbukas ng pinto, napahinto siya sa gulat. Parang isang perya ang lugar. Walang maayos na kasangkapan. Mga laruan ang nakapalat sa sahig. At mukhang sobrang magulo. Inanyayahan siya ni George na tumalon sa trampoline. Sa una, mariing tumandi si Susan. Ngunit nahawa rin siya sa saya ni George. Dahan-dahan din siyang nagpakawala ng sarili. Iniwan niya ang pagiging mahinhin ng isang babae habang lalo pang tumatalon ng mas mataas. Ito marahil ang pinakapayap na saya niya. Mula nang pumasok siya sa mundo ng matatanda, gabing iyon, sila ay parang mga batang hindi pa lumalaki. Nang oras na ng pagtulog, si Susan ay puno ng pag-asang nakatingin. Kakit-akit siyang umiga sa kama. Hindi inaasahan na umiti si George. At mabilis na umakyat sa itaas na kama. Doon lang naintindihan ni Susan. Ang ibig sabihin ni George nang sabihin, sa itaas ako matutulog. Hindi nagtagal, binigyan ni George si Susan ng singsing na may kumikislap na pampers. Umaasang ito'y gagabay sa kanya sa dilim. Ang kilos na iyon ay gumalaw sa puso ni Susan. Sa loob ng maraming taon, palipat-lipat siya sa iba't ibang mataas na posisyon sa kumpanya. Dahil sa career, unti-unti niyang nawala ang inosenteng kasiyahan ng isang babae at naramdaman ng hiya sa sarili. Hindi pa siya kailanman nakadama ng ganitong pagdalaw ng damdamin. Sa isang iglap, para bang nabawi niya ang matagal nang nawalang bahagi ng sarili. Pagkatapos ng gabing iyon, nagselos ng gusto ang presidenteng may gusto sa kanya. At agad nagpa siya naturuan ng leksyon si George. Kaya nang hapon ding iyon, inimbitahan niya si George na maglaro ng bola. Ngunit hindi pa nagtatagal, ginamit niya ang butas sa mga patakaran. At sinadya niyang ihagis ang bola sa mukha ni George.
Isa itong pagpapakita ng pagsunod sa patakaran at isa ring pagbuhos ng galit na kanyang nadarama. At gaya ng inaasahan, nauwi ang dalawa sa pag-aaway. Maingat na tinulungan ni Susan si George sa kanyang sugat. Hindi maintindihan ni George kung bakit siya ginagawa ng problema ng presidente. Ngunit malinaw ito kay Susan. Ang mundo ng matatanda ay puno ng kompetisyon. Parang racetrack ang lugar ng trabaho. Lahat ay nagbibigay ng buong lakas. At inuubos ang lahat ng isip at taktika. Walang nais na matalo sa karerang ito. Bakit ka napakabuti? Ano? Bakit ka napakabait? Gaya na ngayon. Iyon ay dahil hindi mo pa talaga ako kilala.